Sa pool pala, lagi na tayong pinaaalalahanan na mag-ingat sa mga bulate na maaaring mamahay sa ating katawan. Hindi po namin sukat akalain kung gaano pala kalala ang epekto ng bulate sa kalusugan ng tao hanggang sa may makilala kami sa Oriental Mindoro ng isang ginang na iginupo ng mga bulate. Pasintabi po sa mga kumakain, maselan po ang inyong mapapanood. Noong medyo malaki pa ang kanyang tiyan, hindi talaga ako makatingin eh. Ilang beses na po ba nangyari yung ganitong kasi na katulad po nung kay Ma'am Emma? Doon ho sa naririnig ko parang dalawa. Yung isa namatay na. Yun nga po sir, ang naku namin baka kami mawa pa dito eh. Batid na mga kabarangay ni Emma ang panganib ng sakit na kanyang tinitiis ngayon. Sakit na nagsimula dahil sa pagbababad niya umano sa fish pond sa likod ng kanilang bahay. Lagi akong nangangawil ng tilapia. Pag wala akong gawa, pag walang ulam. Base sa pangunang pagsusuri ng doktor, pineste ng mga bulate galing sa naturang fish pond ang kanyang atay na siyang sumira sa daloy ng mahalagang body fluids sa kanyang katawan. Ang nangyari sa tiyan ko, lumaki. Lumaki siya. Tapos, nung lumaki siya, pinagutasan para matanggal yung tubig. Siguro kung mga 15 liters ang naalis. Sa kagustuhang gumaling, lumapit na rin si Emma sa isang albularyo. Pero sa pagliit ng kanyang tiyan, siya namang paglubo ng kanyang mga binti. Kasi nagkakarak na yung aking paa. Malalaki na siya, manas na manas. Para doon daw dumaan ang tubig, para hindi dito pumutok. Hindi na makalakad at nakabalot sa tela mga binti ni Emma para itago ang mga sugat. Pero higit pa rin sa nararamdamang sakit ang nakikita niyang epekto sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak-anakan. Wala po na nagkasakit si mama, yun po, mababa na po yung grades ko. Kahit sabihin pang hindi po ako tunay na anak, gagawin ko po yun sa kanya kasi po siya po yung nag-alaga sa akin. Sabi ko ay tiisin mo lang yan kasi wala tayong kapira-pira na eh. Sabi ko, basta talaga. Basta kikita ko naman, halagang minsan 200, minsan 100, minsan nga wala. Yung oo. Sabi, yung gamot niya. Halos 1 taon na ang lumipas nang huling nakapagpatingin sa doktor si Emma. Pero dahil sa kakarampot na kinikita ng kanyang asawa sa negosyong vulcanizing shop, hindi na ito nasundan pa. Minabuti ng GMA Kapuso Foundation na samahan sina Emma na maghanap ng lunas. Bukas po sa pagpapatuloy ng ating kwento, ano nga kaya ang sakit ni Emma? At totoo bang bulate ang sanhi nito? Malalaman po din natin kung may lunas pa ang mahahanap si Emma at ang kanyang pamilya. Para po sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magpadala ng donasyon sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Lulier. O kaya mag-log on sa www.kapusofoundation.com.